kahinayang putak ng mga tiga-barangay Buragui sa Legazpi City. Nagkakawalaan daw kasi ang kanilang mga manok. Allegedly, ninakaw. Alam ko may ganitong klaseng kulay ng manok, pero may time nakita mo, bakit wala na yung ganito? Ang mga laba-laba o usap-usapan ng mga taga rito, may tirador ng manok sa kanilang barangay. At kamakailan lang, nakumpirma nila ang salarin nagtatago sa kanilang mga labada. Oh, yan na, sasako. Yan na, ayan pa po Isang 12 talampakan na sawa na nanlalaban pa. Dalaw ka na to, dema na mak. Anuhon mo na sa sako. Ito na, payuhan na sa sako. Ako malaw. Huwag mo lang ito. Hindi, pinasilog mo ning... Ang lawas, ang lawas. Nagtulong-tulong sila para ang giganteng sawa may pasok sa sako. Pasiguro ka. Iyan mo na. Sa isang barangay ng Legazpi City sa Albay, may laba-laba o chismis na meron daw tirador ng mga manok. Akala nila tao, yun pala, gumagapang. Nung sinundang gabi, napansin na raw ni Macol na aligaga ang kanyang mga alagang manok. Abnormal yung ganong ingay. Hanggang ang kasamahan sa bahay ni Macol na si Mara pumunta sa kanilang labahan. Akala ko kasi anino lang siya. Tapos tinignan ko siya ulit. Tapos nagulat na lang ako, sabi ko, may ahas, malakit. Pagkakita sa sawa, nagsisigaw na kumaripas si Mara papasok ng bahay. Tapos nakita ko yung ahas na nasa taas na ng washing machine na. Sobrang takot namin. Tumakbo na kami dyan sa stairs. Agad pang nilak ni Macol ang kanilang tarangkahan para matiyak na hindi makapapasok ang hindi inaasahang bisita. Tinignan ko, yung ahas, tumataas na siya. Papunta na wakanting lote doon sa taas. Kinaumagahan, ang sawa nasa labahan pa rin nila. Kaya tumawag na sila ng saklolo. Nung hinahatak niya na, sabi niya, bigat, di ko kaya to. Ang tinutudo niya, hindi niya kaya. Oh, yan na. Nung pagka saka bumigay, nandun na, ganun. Maano talaga yung buntot niya, gumaganon, no? Parang lumalabang kahit yung ulo niya nahuhold. Pero yung katawan niya, walang tigil sa kakaganon. So nung nakita kong nagpupumiglas na, nahulog na siya nga dito, hinawakan ko na siya para ilagay doon sa sako. Sige. Uli ka po tayo doon. Sige, nakalaki nito, hindi ka magagawa. Nung malaman ko po yun na mayroong ahas nakuha po, medyo po natatakot po ako. Natatakot din naman po kasi syempre sumusulpot na lang po bigla ang mga ahas po. Palaging nagmamasid. Mayroon talaga mga napapasyal dito, mga sawa. Agad nilang isinurrender ang sawa sa Albay Park and Wildlife. Isa pala itong reticulated python. Ang length po niya ay about 12.5 feet. These are forest dwellers. Ibig sabihin talagang nasa mga forest po sila. Kaya lang po, na-invade na po natin ang kanilang normal habitat. Yung mga dating forest areas, natirahan na po ng mga tao. That's the reason why siguro, minsan, nandito pa rin sila. Manok daw talaga ang isa sa kalimitang kinakain ng mga reticulated python. Ang dami nilang mga alaga kong mga manok dito na kinakain ng mga ahas na yan. Pero kung ahas ang salarin, mahalata ko naman kasi mga feeders niya tanggal, tapos yung pagkaputol ng tali, hindi gawa ng kutsilyo. Tinuruan sila kung anong gagawin kung sakaling may makainkwentro uli silang sawa. Hindi kayo sa harapan. Kasi pag sa harapan kayo, ang tendency nun is matutuklaw talaga kayo. So, hawakan niyo po muna pa ang buntot. Pero make sure po na secure niyo yung ulo. Second po is, i-maneuver niyo yung ulo papunta doon sa sako. Ang tendency po kasi ng ahas is hahanap siya ng pinaka-secure na lugar. So, dito po, kailangan 2 tao na po dito kasi nakikita niyo naman po, nalampas na siyang 6 feet. Nakagagat po siya, so mas mabuti na pong makagat yung t-shirt kaysa yung tao, di ba? Kailangan safe po yung animal and syempre safe yung tao. Kailangan po natin na malaman kung ano yung tamang pag-handle sa kanila kasi hindi sa lahat ng pagkakataon yung ma-encounter natin na ahas ay non-venomous. Paalala rin lang po, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang iligal na panghuhuli at pagpatay sa mga sawa. Samantala si Macol, naglagay na ng harang sa kanilang pinaglalabahan para hindi na muli itong mapasukan ng ahas.
Pakiramdam ko po, safe na kasi may harang na po siya dito. Komportable ka na maglaba. Oh, yan na, yan na. Ang tao at ang sawa, parehong takot sa isa't isa. Kapag sa gubat nagtagpo, wala nang dapat pang pagdebatihan. Teritoryo yan ng mga ahas. Pero kapag sa labada, ibang usapan na. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.